Ayon sa mga ekonomista, sa dami ng ginto ng mga Marcos na umaabot sa 490 metric tons, ay kaya nitong payamanin ang lahat ng Pilipino. Alright, so dahil election na naman, marami na namang kumakampanya sa pagiging presidente, pagiging senador, at iba pa sa posisyon, sa politika, sa gobyerno. So, ako, Muslim po ako, sa mga hindi po nakakaalam. Taga Cotabato po ako sa Mindanao. So, ang gusto ko kasing pag-usapan natin for today is about sa Marcos. So, as a Muslim, pwede ba natin iboto si Bongbong Marcos? Alam naman natin na tatay niya, yung diktador na si Ferdinand Marcos, na naging kalaban ng MNLF. At yung MNLF ay isa doon yung tatay ko. Isa siyang MNLF yung tatay ko. So, tauhan siya ni Normie Suarez. So, marami kasi akong nakikita, napapanood sa Facebook at sa ibang social media platform about sa Marcoses or about kay dating presidente na si Ferdinand Marcos na hindi naman talaga pala siya masama. Kasi nung maliit pa ako, ikinuwento sa akin nung tatay ko, kasi minilip nga yung tatay ko, na si Marcos nga daw ay masama, diktador at pumapatay daw ng mga Muslim. So ako naman, dahil maliit pa ako, so naniniwala ako sa mga magulang ko na ganun nga yung presidente na si Marcos. Pero ngayong malaki na ako, marami na akong nakikita, napapanood at namumulat na rin yung mata ko na yung ibang nagsasabi na hindi naman talaga masama si dating Presidente Marcos. So nag-research ako at ito yung isa sa mga na-research ko. Itong video na ito na gusto kong i-share sa inyo. Pero bago yan, I think nung last na halalan, si Bongbong Marcos ay tumakbo din as a Vice President or I'm not sure kung presidente ba yun or vice president. So, in-interview ng Al Jazeera si Professor Normie Suarez na ano siya, kumbaga boto siya kay Bongbong Marcos. Dahil nga daw, ang sabi niya is, ang sabi ni Normie Suarez as a Muslim, kasi Muslim nga kami at si Normie Suarez Muslim din. So, ang sabi niya, at saka yun ang batas talaga sa Islam, is yung kasalanan ng tatay mo ay hindi magiging kasalanan. Who's your vice president? Bongbong Marcos. Why is Bongbong your vice president? Isn't his father... He was my number one enemy. Yes, his father was the cause of the Muslim rebellion. The Jabida massacre happened under his rule. No. I am a Muslim. The fault of the father cannot be inherited by the son. Neither the father can be accused of the wrongdoings of his son. I am a Muslim. So, tama po yun. Sa Islam po, ang kasalanan ng ama ay hindi kailanman magiging kasalanan ng anak. At gayon din naman sa ibang tao. So, ang kasalanan ng ibang tao ay hindi magiging kasalanan ng iba pang tao. Okay? So, keep it mind that, guys. Okay? Kagaya ni Kristo na sinasabi nung ibang mga Kristiyano na yung kasalanan natin o ng buong sangkatauhan ay inako ni Kristo para may ligtas tayo. So, mali po yun. Mali po ang pananaw na yun sa amin sa Islam. Okay? So, hindi ko po inaano yung mga kababayan ko Kristiyano na nanonood sa video nito. Okay? So, ngayon, papanoorin natin kung kailangan ba natin o tama ba na ibuto natin si Bongbong Marcos. At sa tingin ko, sa mga research ko, I think makakatulong si Bongbong Marcos kung totoo nga itong na-research ko na may tagong yaman talaga sila na gold na sobrang dami. So, panoorin natin ito. Gaano nga ba kayaman ang pamilyang Marcos? Kapag napag-uusapan ang salitang kayamanan, laging naisasama rito ang pangalan ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Sa kadahilanang ang Pangulo ay may tinatagong tuneto-niladang ginto at yaman na higit pa sa kanino mang yaman dito sa mundo. Ang mga yaman ding ito ay pinaghati-hati sa mga milyon-milyong dolyar na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa ibang bansa. Kabilang na ang tuneto-niladang ginto o mas kilala sa tawag na Marcos Gold. Marami na rin kayong narinig na mga kuro-kuro patungkol sa mga yamang ginto na tinaguriang ill-gotten wealth o madaling sabi ay yaman na galing sa nakaw. May katotohanan kaya ito? Si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte at namatay siya sa Honolulu, Hawaii noong September 28, 1989.
sa edad na 72. Si Ferdinand Marcos din ay ika-10 Pangulo ng Pilipinas mula December 30, 1965 hanggang February 25, 1986. Nanungkulan siya bilang Pangulo sa loob ng 21 taon. Noong 1866 hanggang 1898, ang original Certificate of Title na T-01-4 ay nakapangalan at pagmamay-ari ni Prince Julian Morden Taliano. Kung hihimayin ang certificate na ito, ayon sa mga historian, ang numerong -01 ay tumutukoy sa One Nation na mas kilala sa pre-Spanish time bilang Maharlika. Samantala, ang 4 naman ay tungkol sa orihinal na 4 na parte o rehiyon ng Pilipinas. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao at Palawan. Noong 1934, ang Vatican sa ilalim ng pamumuno ni Pope Pius XII ay nagkaroon ng kasunduan sa Taliano clan na Maharlika na kilala noon bilang royal family ng ating bansa. Ang kasunduang ito ay nagpatibay sa dalawang bansa at ang mga ginto ng pamilyang Taliano na umaabot sa 640,000 metric tons ay ipinahiram sa Papa ng Simbahang Katoliko. Ang mga gintong ito ay nagmula pa sa Sivihaya at Mahampahit Empire na nakolekta noon ng pamilyang Taliano. Noong 1939, ang mga nasabing ginto ay dinala mula sa Kota Kinabalu sa Sabah na pag-aari noon ng Pilipinas papuntang Vatican, Rome na pinangungunahan ng 2 miyembro ng pamilyang Taliano at Vatican representative na si Father Jose Antonio Diaz. Matapos ang nasabing transaksyon sa pagitan ng Maharlika at Vatican, si Father Diaz ay bumalik sa Pilipinas at nagpasyang manirahan ng permanente sa Cabanatuan City. Nang tuluyang matapos ang World War II, pinangunahan ni Father Diaz ang maingat na pagbabalik ng 640 metric tons na ginto mula sa Vatican pabalik sa pamilyang Maharlika. Dinala nila Father Diaz sa tulong ni Attorney Ferdinand Edralin Marcos sa Maynila ang mga nasabing ginto at pinangunahan ang pagtatanggap na ito ni na Pangulong Manuel Rojas na kamag-anak ng pamilyang Tagian Taliano, Bishop Enrique Pinga Sr. at Attorney Lorenzo Tanyada. Sa pagbabalik ng ginto na ito, nagkaroon sila Father Diaz at Attorney Ferdinand Marcos ng 30% commission sa kabuuan ng 640,000 metric tons na ginto na pag-aari ng pamilyang Taliano. Kung susuriin, si Attorney Marcos ay may 192,000 na toneladang ginto na nagkakahalaga noon ng 4 trillion US dollars na siyang pinatutunayan ngayon ni Imelda Marcos. Grabe, no? 4 trillion US dollar yung gold na yon na ang sabi nila ay nakaw daw, ill-gotten wealth. Pero hindi naman pala nakaw, kung totoo nga talaga ito. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoo. But kung totoo ito, hindi pala iyon ill-gotten wealth, kundi yun ay bayad sa kanya ng pamilyang Taliano. So, tingnan natin. Kaya naman, bakit ito tinawag na ill-gotten wealth? Samantala, ito ay bayad mula sa pagtratrabaho ni Attorney Marcos sa pamilyang Taliano. Ang mga nasabing ginto ay idiniposito sa nooy katatayo pa lamang na Bangko Sentral ng Pilipinas bilang gold reserve ng ating bansa upang suportahan ang pagkakaroon natin ng salapi. Taong 1949, si Father Diaz at Attorney Ferdinand Marcos ay kinilala bilang pinakamayamang individual sa buong mundo. Sa pagitan nilang dalawa ay lehitimo nilang naging pag-aari ang tone-tonedadang ginto ng pamilyang Taliano. Ang mga ginto ni Father Diaz at Attorney Marcos ay kanilang inalis sa Bangko Sentral ng Pilipinas at inilipat sa Swiss Bank Corporation sa Switzerland at kanilang tinatakan ang mga gintong ito ng mga letrang RP-CB. Ang natirang 400,000 metric tons na gold ng pamilyang Taliano ay nakalagak sa ikatlong palapag ng basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero nang namatay si Father Diaz, ang lahat ng ginto niya
ay inilipat kay Attorney Ferdinand Marcos at siya ay naging sole owner ng kabuuang 490,000 metric tons na ginto na nasa Swiss Bank sa Switzerland. Ayon sa dokumentaryong nakuha, bago namatay si Attorney Ferdinand Marcos, siya ay naghabilin at gumawa ng last will testament na kung siya nga ay mamamatay, ang mga gintong ito na mula sa Pilipinas ay kailangang maibalik din sa Pilipinas na pagmamay-ari ng mga Pilipino at ang magiging tulay nito ay ang kanyang anak na si Bongbong Marcos. Kailangan siya raw ay maupo bilang presidente ng Pilipinas upang masiguro na maisakakatuparan nito ang mga layunin ng kanyang ama patungkol sa kanilang ginto. So, ito na yung sinasabi ko. So, ang last will testament ni Ferdinand Marcos ay kapag naupong presidente si Bongbong Marcos. Ito po, hindi ko po ini-encourage yung iba na bumoto kay Bongbong Marcos. Kung ano po yung decision niyo at kung ano po yung naiisip niyo at gusto ninyong iboto, wala na po akong pakialam doon. Hindi ko po ito pinopromote si Bongbong Marcos kasi kung ano man yung mangyari ay baka sisihin niyo ako yung mga kapanood ng video ito. But, naulit ko po, disclaimer, hindi ko po ipinopromote si Bongbong Marcos bilang isang presidente. Pero para sa akin, kung ito man po ay totoo, ay ako, kung pabubutuhin ako, ibubuto ko si Bongbong Marcos. Kasi kagaya nga ng sabi ni Professor Normie Suari na hindi naman kasalanan ni Bongbong Marcos yung kasalanan ng tatay niya. At saka yung ugali siguro ng tatay niya ay hindi naman magiging ugali ng anak. Kasi magkakaiba talaga ang tao. Okay? And kung pag-aaralan natin at kung totoo man yung mga na-research ko ay hindi naman talaga masama si Ferdinand Marcos. Ang sumira lang talaga sa kanya is ang mga Aquino. Kasi ang Aquino ay nakita nila na may tinatagong kayamanan si Ferdinand Marcos. So, inano nila. Ginawa ng paraan ni Aquino na kausapin yung mga NPA para kontrahin yung pamahalaan ni Ferdinand Marcos. So, yun yung mga na-research ko. I'm not sure kung totoo. Okay? So, disclaimer guys. Ang research ko po ay sarili ko lang pong research yun at wala pong patunay. So, kung gusto nyong i-research, pwede nyo i-research sa inyong paraan. Okay? Kung totoo ang lahat ng ito, di kaya panahon na para gawing presidente si Bongbong Marcos upang maibalik na ang tuneto-neladang ginto na nakadeposito sa Switzerland pauwi sa bansang Pilipinas. Ayon sa mga ekonomista, sa dami ng ginto ng mga Marcos na umaabot sa 490 metric tons, ay kaya nitong payamanin ang lahat ng Pilipino. Sa aming pagsisiyasat, ang isang metric ton na ginto ay nagkakahalaga ng $47,748,529 o humigit kumulang $2,387,426,450. Kaya kung susumahin, ang 490,000 metric tons na ginto ay nagkakahalaga sa kasalukuyan ng 1,169,838,960,500. Kaya nitong bigyan ng 1,000,000 piso ang bawat isang Pilipino na hindi man lang naapektuhan ang kanilang yaman. Ang Marcos Gold ay bahagi lamang ng kanyang yaman. Grabe guys, no? Kung totoo ito, pwede daw bigyan ang bawat isang Pilipino. Kung ikaw nanonood ka ngayon, pwede ka pang mabigyan ng 1,000,000 ng wealth ng Marcos at parang hindi ito nakulangan sa laki ng kanilang yaman. So, biruin mo yun, kada isang Pilipino sa buong mundo ay pwedeng mabigyan ng 1,000,000. O siguro kahit yung mga hindi pa naipapanganak, yung nasa sinapupunan pa, sa tiyan pa, ay pwede nang mabigyan ng 1,000,000. Pagkalabas niya, mayroon na siyang 1,000,000. So,
napakalaki at kung totoo man ito, makakatulong ito sa bawat Pilipino at sa buong Pilipinas. So, continue pa natin. Di pa natin napag-uusapan ang Yamashita Treasure at ang iba pang tagong yaman ng mga Marcoses. Ayun. So, isa ito sa mga na-research ko. Actually, marami. Isa pa doon is yung mga matatanda na ngayon na na-interview na na-research ko na nagsasabi na hindi naman talaga ganun kasama yung pamumuno ni Ferdinand Marcos. Pero, kami, especially yung mga Moro, hindi ko alam kung pagbe-brainwash yun or talagang ano yun. Kasi ang pinakamalaking naging epekto kasi sa mga Moro is yung Javida Massacre na iniisip talaga ng mga Moro na ang may kagagawan nun ay si Ferdinand Marcos. Pinatawag niya yung daang-daang mga Moro mula sa Mindanao para pumunta, para daw mag-training. Ewan ko kung saan yun. Basta doon sa Javida Massacre ang tawag doon. Search nyo na lang. So, pinatay lahat yung buong yung buong Moro na yun, mga Muslim na galing sa Mindanao. At may nakatakas na isa at napunta sa Malaysia. At nung makapunta doon sa Malaysia ay siyempre nabalitaan siguro ng government ng Malaysia at kinausap yung Moro na yon na galing Pilipinas na napunta doon. Bakit napunta doon? So, kinuwento siguro ng Moro na yon na pinagpapatay yung mga kasama niya na mga Moro ng pamahalaan ng Marcos. So, ganun yung istorya sa amin. But, hindi ko alam po ano talaga ang totoong istorya. But for me, at saka natanggap naman ni Normis Wari na naman talaga naming iboto si Bongbong Marcos. At yun, kung boboto ako, iboboto ko si Bongbong Marcos. Hindi ko pinopromote si Bongbong Marcos. Pero for me, siguro kung totoo man itong na-research ko about dito sa gold. Sorry, matagal na ito. Pero ngayon ko lang din ginawa ng video dahil siguro makakatulong si Bongbong Marcos kasi kung titingnan mo naman ang personality ni Bongbong Marcos ay napakasimple lang. Kung titingnan mo yung mga videos niya ay tumatawa lang at hindi mo makikita sa kanya yung paghihigante, yung itsura ng paghihigante. Ang nakikita ko sa kanya ay mabuti. So, meron pa akong mga napanood na video ni dating ginang na si Imelda Marcos na siya pala yung mga nagsimula ng mga proyekto ng gobyerno ni Marcos dati, kagaya ng mga hospital, iba pang mga gusali, at iba pang mga programa na nakakatulong sa Pilipino. So, yun lang guys. At least na-share ko sa inyo ang ito. So, sa mga makakapanood nito na kababayan kong mga Moro, depende na sa inyo kung sino yung iboboto nyo. Pero for me, sa Moro na galing sa Mindanao, iboboto ko po si Bongbong Marcos. So, maraming salamat po sa panonood. As usual, this is James Latip. And welcome to my channel.